shall meet in the sweet by and by. In the sweet by and by. He leadeth me, O blessed God, O words with deadly comfort from. Whate'er I do, where'er I be, still 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me by His own hand. He leadeth me. His faithful follower I would be, for by His hand He leadeth me. Lord, I would clasp Thy hand in mine, nor ever, nor repine. Content whatever lot I see. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Magandang gabi rin sa ating mga kapatiran na nakatunghay sa ating live stream. Tayo po ay nagpapasalamat sa Diyos na meron po tayong Sunday evening service sa kabila ng maraming mga churches. Iba ay walang gawain, iba ay walang evening service. Sa biyaya ng Diyos throughout this quarantine period ay tuloy-tuloy po ang ating mga gawain. We have our live stream on Wednesday and Friday ng ating time in the Word. And again, all of that is only by the grace of God. Tayo po ay ipapasalamat sa Diyos na kapatid tayo sinustentuhan ng lakas, ng biyaya, patuloy po tayo nakakaganap sa gawain para sa pagsamba sa Kanya. Ilang mga announcements po muna bago tayo lumako sa ating paghahanda. Una po ay happy birthday kay Brother Alex Virayo. Tayo po ay papasalamat sa Diyos sa panibagong taon na ibigay ng Panginoon sa kanyang buhay. And also, paprin natin ang buong Virayo family, Sister Rain Virayo at Rain Virayo Sausa ay patuloy na recover from a cesarean operation. Si Baby Alora, nakasama po natin ang magdalian sa gandang huli ng ating time in the Word or prayer room on Friday evening. So we got to see that cute baby. And pag-pray din natin si Brother RJ Sausa, nawa siya ay makauwi na agad bago ang bago ang eleksyon sa US. And pag-pray din natin yung safety na yung sunog, yung malaking mga wildfire sa California ay medyo daw malapit-lapit sa lugar na saan si Brother RJ. So let's pray po natin ang kanyang safety. Also again, we know we've been praying for Sister Jinjin sa ating mga kapatiran na gusto pa rin magpadala ng tulong to fill that 15,000 pesos for the full month of oral chemo ni Sister Jinjin ay pwede pa rin po kayong pag-ignayan sa akin. Lord willing, bukas ay isaset up natin ng GCash. Meron tayong mga kapatiran na yung naparaanan upang makapag-bigay. So we will establish that Lord willing. Okay? So yun ho, ang ilan sa mga announcements. Pray also for Brother Dave Paule, kanyang kalusugan, pamilya. Pray po natin ang mga kapatiran na madalang natin talagang nakaka-fellowship ang mga pamilya sa ating iglesia. If we can, sabi nga po ng Hebrews chapter 10, let us consider one another and provoke one another to love and good works. Pay attention to others, mga kapatid. Communicate, reach out. Hindi po magagawa lahat ng inyong pastor. Nawa tayo ay gamitin ng Panginoon. Bawat isa, kung na umabot sa ating mga kapatiran, patuloy na itulak sa paggawa ng mabuti, patuloy na itulak sa paglilingkod at sa pananampalataya sa Panginoon. And I pray
na bawat isa po sa atin kinusin ng Diyos sa bagay po. So ilan lang po yun sa ating Wednesday night, 6 p.m., time of the Word, and Friday night also time of the Word, and after that is our prayer room, which is our Friday night prayer. So tayo po ay dumako sa ating pong pagtawag, pagkahanda sa pagsamba. Doon sa dali ng katahimikan, nadalangin tayo sa Panginoon, hilingin natin ang kanyang paggabay, hilingin natin ang kanyang pag-iingat, hilingin natin ang kanyang pagsaliksik sa atin sa paghahanda sa pagsamba sa kanya. Tayo po ay langit. Let us pray. O aming amang Diyos, dakila, banal, kapangyarihan, makabagay, mapagmahal na Diyos, Ikaw ang nagbigay ng iyong bugtong na anak upang sa amin ay magligtas. Salamat, Panginoon, sa dakilang biyaya. At salamat din po, O Diyos, sa ngayon sa iyong salita, bago pa itatag ang sanlibutan, ay pinili mo na kami para sa iyong salita. Na kami, Panginoon, ay iyong minahal, kami, Panginoon, ay iyong kinilos at pinagsak ang aming mga puso upang kami ay sumampalataya sa aming Panginoon Hesus Kristo. O Panginoon, lahat ito ay patong-patong na biyaya mula sa iyong mga kamay. At ikaw ang aming pinupuri at pinapasalamatan. Ama, dalangin ko po, patuloy mo kami tulungan. Ikaw po patuloy na kumilos sa aming mga buhay. Gamitin mo, O Diyos, ang mga pangangaral, ang mga pag-aaral ng iyong salita upang kami ay patuloy na bubugin sa wangis ng aming Panginoon Jesus. At sandaling ito, Panginoon, ang aming mong gawain ang pagsamba. Lalo na po, Panginoon, maging sa aming mga kapatiran na sa mga tahanan at nakatunghay sa live stream. Lord, tulungan mo kami. Madali talaga ang aming puso ay maagaw, ang aming atensyon ay mabaling sa ibang mga bagay. Aming hiling, Panginoon, na ikaw ang gumabay sa amin. Tunay, sa gitnaman ng abnormal na kalagayan na ito ay maialay namin sa iyo ang aming mga sarili bilang kain-buhay, banal at kalulugod sa iyong harapan. Maialay namin sa iyo ang katampatang pagsamba. Maluwalhati ka sa aming pag-awit. Maluwalhati ka sa aming pananalangin, maging sa aming pagbabasa ng iyong salita at sa pangangaral ng iyong kaluluhan. O muli, O Diyos, aming piling, ikaw ang pumilos at pagligtas. Walang ibang mga pagbubukas ng puso ng tao makasalanan. Kundi ikaw lang. Nawa, Panginoon, patuloy mo kaming bubugin, turuan sa ayon sa iyong pagtunghanan. Patuloy kaming mawawangis sa aming Panginoon Jesus sa kaluwalhatian ng iyong pangalan. Mamamuli, lahat ng ito ay aming hinihiling, hindi dahil sa aming kami karapat-dapat sa anumang biyaya. Di alam namin, Panginoon, na kami ay hinihiling. Pagkat hinihiling namin ito, sa ngalan ng aming Panginoong sa Kristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Okay, to umawit, awitin po natin more about Jesus. More about Jesus would I know, more of His grace to others show.
para po sa atin sa bayang pagbasa ng salita ng Panginoon at maging ang ating mga kapatiran nasa kanilang mga tahanan ay ating hinihingan na sumabay sa aklat po ng mga awit, Psalm 75. Psalm 75. At babasahin po natin ang buong awit, Psalm 75, verses 1 hanggang verse number 10. Psalm 75, verses 1 to verse number 10. Kung inyo na po nakita, sabay-sabay po natin itong basahin. Verse 1, ready, read. Unto thee, O God, do we give thanks. Unto thee do we give thanks, for that thy name is near, thy wondrous works declare. When I shall receive the congregation, I will judge uprightly. The earth and all the inhabitants thereof are dissolved. I bear up the pillars of it. I said unto the fools, deal not foolishly, and to the wicked, lift not up the horn. Lift not up your horn on high. Speak not with a stiff neck. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He putteth down one and setteth up another. For in the hand of the Lord there is cup, and the wine is spread. It is full of mixture, and he putteth out of the same. But the dregs thereof, all the wicked of the earth shall wring them out and drink them. But I will declare forever, I will sing praises to the God of Jacob. All the horns of the wicked also will I cut off. The horns of the righteous shall be exalted. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay nalangin sa Panginoon. Tunay, O Diyos, aming pinupuri ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na banal. Ikaw ang Diyos na matuwid. Kagaya ng sinabi mo sa iyong salita, meron bang pwedeng pagtaguan ang tao na kung saan hindi mo siya makikita? Panginoon, hayag sa iyo ang lahat ng bagay. Ikaw ang saksi sa lahat. Sa lahat ng gawain, ito man ay mabuti o masama, walang natatago sa iyo. Oo, Panginoon, maging ang laman ng aming mga puso't isipan ay hayag sa iyong harapan. Panginoon, patawad po. Paghabol sa kabanalan. Patawad po sa aming kakupangan sa paggawa ng mabuti. Patawad po sa mga pagkakataon na tunay, nakatingin lang kami sa mga bagay sa lupang ito at hindi kami nakatingin sa mga bagay sa itaas. Patawad po, O Diyos, sa mga pagkakataon na nandun ang kalangihan ng aming pagmamahal sa iyo. Muli, O Diyos, ngayon sa galing ito, tulungan mo kami, iyong pag-alabin ng aming pagmamahal, iyong itali ang aming atensyon sa iyo. O Panginoon, paalala mo sa amin ang dakilang pagliligtas na iyong ginawa. Manawa, Panginoon, ito'y lalong magtulak sa amin sa mas malalim pa at mas tapat pa na paglilingkod at pamumuhay para sa iyong kapurihan. Masamahan mo kami sa gawain namin ngayon. Kundi, Panginoon, na aming hinihiling sa iyo ang iyong patuloy na pagbibigay ng kaaliwan, sustento sa aming mga kapatiran dumadaan sa mga malapis na karamdaman, O Panginoon. Si Sir Jinjin, O Diyos, si Brother Dave Paulo, maging ang iba namin mga kapatiran, si Brother Romy Borromeo, O Panginoon, ikaw ang nakakaalam. At ikaw rin ang may hawak sa kanila. Kaya kami sa iyo patuloy na tumatawag. Ama, samahan mo kami ngayon. Paalala mo sa amin ang katotohanan na ikaw ay naririto. Natanglaw mo ang aming mga ginagawa, maging ang aming mga puso. At tunay nawa, malumanhati namin ang iyong pangalan, maging sa aming mga kapatiran at sa mga takan, na patuloy namin mabigyang papurihan ikaw na Diyos na karapat-dapat. Lahat ng ito, Panginoon, ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.
Muli ho tayo umawit sa Panginoon. Tayo tuloy tumawag sa Panginoon. Awitin po natin the Bible's songs. The Bible stands on the rock, undoubtedly the raging storms of time. Its pages burn with the truth, eternal and legal, realize the light. The Bible stands to the news, they double it, we stand when we shall crumble and land. Like we on this firm foundation for the Bible stands. The Bible stands like a mountain, towering far above the words of men. Its truth by none ever was refuted and destroyed, if they ever can. The Bible stands to the news, great tumble it will burn. He said when the earth shall crumble and land, I feed on his firm foundation for the Bible stands. The Bible stands and it will forever when the world has passed away. By inspiration it has been given all His precepts I will obey. The Bible stands to the hills, they tumble it will burn. We stand when the earth shall crumble our land. I feed on His firm foundation for the Bible stands. The Bible stands, every testimony given for its author is saved. By grace alone I expect to live and to eat and make it right. The Bible stands to the hills, they tumble it will burn. He is there when the earth shall crumble and my feet will firm foundation for the Bible stands. Amen. Para po sa ating pagkakaloob, ngayon tayo tumayo at basahin ang talatang basahan na ang ating pagbibigayan sa bagong iman sa 2 Corinthians chapter 9. 2 Corinthians chapter 9, verses 6, 7, and 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6, 7, and 8. Kung niyo nakita, sabay-sabay po natin basahin. Verse 6, ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay muling manalangin. Panginoon, salamat po. Salamat na Ikaw ay isang Diyos na mabuti, mapagmahal at mapagkalinga sa iyong mga anak. Salamat sapagkat paulit-ulit aming napapatunayan sa sarili naming eksperyensya naroon ang katotohanan na sinabi ng iyong salita na Ikaw ang aming pastor, hindi kami nagkukulang.
Bagkus, Panginoon, nandoon ang kasaganaan ng iyong biyaya. Nandoon, Panginoon, ang patuloy mong pagkakaloob ng mga pangangailangan. Oo, tunay, maaaring hindi ang kayamanan sang-ayon sa pamantayan ng sanlibutan. Ngunit, O Diyos, nandoon ang iyong katapatan, ang pagpupuno ng aming mga pangangailangan. Higit sa lahat, O Diyos, Ikaw ang nagpuno ng aming espiritual na pangangailangan. Ikaw ang nagbigay ng iyong buntong na anak. At sa Kanya rin naman, sangayon sa iyong salita, pinagpala mo kami ng lahat ng mga makalangit at espiritual na pagpapala kay Kristo Jesus. O Diyos, salamat. Ikaw ay sumagana sa amin. Hindi mo tinipid ang iyong biyaya kung Ikaw, Panginoon, ay kumilos at pagdisenyo ng aming kaligtasan. Hindi mo tinipid ang iyong pagkilos na kami ay iyong inabot upang kami ay maging bahagi ng iyong pamilya. Ganyan din, Panginoon, Ikaw ang patuloy na nagpapala, nagkakaloob ng aming araw-araw na lakas, biyaya, ng mga pangangailangan. Ngayon sa daling ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming pasalamat. Papuri, O Diyos, sa iyong patuloy na pagkakaloob, patuloy na pagiging mabuti sa amin. At nawa, O Diyos, sa daling ito, mabigyan ka namin ng kaluwalhatian, maging galing sa mga biyaya, Ikaw rin ang nagkaloob sa amin. Nawa, maluwalhati namin ang iyong pangalan, pasumpungan mo ang aming mga puso na may kagalakan, pagmamahal, pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob nito. Ikaw patuloy na maluwalhati, Ikaw patuloy na mangusap, Ikaw patuloy na kumilos, O Diyos, sa aming mga buhay. Lahat ng ito ay dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tayo po yung nangyayari. Ulitin po natin the solid rock. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness.
Amen. Purihin po ang Panginoon. Tayo'y dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ito hong nakaraang Wednesday and Friday ay tinatalakay ho natin o meron ho tayong time in the Word. And isa ho sa mga talata na atin hong binigyan ng pansin ay mula ho sa aklat ng Kawikaan. And particularly, Kawikaan, Kapitulo 30, talatang 8. And I hope na alala pa ho ng ilang mga kapatiran natin ito. And hindi ito ang talata na ating pag-aaralan ngayong gabi, pero I would like to connect this to introduce our message this evening. Ang sabi ng Proverbs 30 verse 8, "Remove far from me vanity and lies. Give me neither poverty nor riches. Feed me with food convenient for me, lest I be full and deny thee, and say, Who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain." Ang punto ho, kaya sinabi ko at inulit natin ang talatang ito ay para ipakita at ipaalala sa atin na in both sides ay merong danger. What do I mean? May panganib sa kalagayan ng kahirapan at may panganib din naman para sa mananampalataya sa kalagayan ng kayamanan. Kung hindi tayo mag-iingat, tayo ay malalamon ng kaisipan ng mundo na ang problema ay kahirapan at ang solusyon ay kayamanan. Pag hindi tayo maingat, tayo ay aagusin at tatangayin ng kaisipan basta pag may pera, pag may kayamanan, pag merong natatagong malaki sa bangko ay okay na. That is not so sa Kristyanidad. Pinapakita dito na merong danger kapag nandun ang kayamanan at nandun din ang danger kapag nandun ang kahirapan pagdating sa isang Kristiyano. If we will be reminded sa isang talinhaga na ibinigay ng ating Panginoong Hesus sa Matthew chapter 4, at ito ang parable of the sower. Nandun ang binihi na natanim sa tabing kalsada, nandun ang binihi na natanim sa mabato, at naroon din ang binihi na natanim sa dawagan o matinik na lugar. At ito ang interpretasyon ni Jesus sa talinhaga na iyon. Verse 18, Mark chapter 4, ang sabi niya, "And this are they which are sown among thorns, such as hear the word, and what? And the cares of this world, and the deceitfulness of riches, and the lust of other things, entering in, and choke the word, and it becometh unfruitful." So listen mga kapatid, again, there is danger in both sides. Handun yung cares of this world, the anxiety, yung mga alalahanin ng sanlibutang ito, at this is more evident sa mga nasa kahirapan. And also there is that deceitfulness of riches can choke the word, and it will become unfruitful, na maaaring magkaroon ng epekto sa ating relasyon sa Panginoon, sa ating pagtanggap ng salita ng Diyos, at meron itong delikadong epekto sa ating buhay sa pananampalataya. At ito ho ang nakakalungkot. Merong mga so-called Christian ministry na ang buong layunin ay ano? Yayaman ka, gusto ng Diyos na mayaman ka, gusto ng Diyos na masaya ka, gusto ng Diyos na sikat ka, na masaya ka, na fulfilled ka, na nasa iyo ang lahat ng bagay. Actually, may mga ministry na ang kanilang pangunahing ino-offer ay hindi si Jesus. Ang pangunahin nilang ino-offer ay ang yaman ng sanlibutang ito. If we can notice na ang ino-offer nila, yun din ang gusto ng mga hindi ligtas.
Now, let us be reminded sa ating mga nakaraang pag-aaral, ang kayamanan per se, ang pera ay hindi masama. Nakita natin sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money, not money, but the love of money is the root of all evil. So knowing this danger, na sa Kristiyano merong danger sa kahirapan, at sa Kristiyano meron ding danger sa kayamanan. Si Apostol Pablo ay nagpaalala kay Timoteo na kailangan niyang bigyan ng instruksyon ang mga Kristiyano na masasabi natin rich in this world. At dito ho tayo mag-aaral ngayong gabi at tayo ho ay tumayo at buksan natin ang ating mga Biblia sa 1 Timothy chapter 6. 1 Timothy chapter 6. And could you imagine mga kapatid, almost more than a year tayong nag-aral sa 1 Timothy, and this is the second to the last nating sermon sa book ng 1 Timothy. 1 Timothy chapter 6 at babasahin ho natin verses 17 up to verse 19. 1 Timothy chapter 6 verses 17 to 19. Babasahin ko ho at pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang salita ng Diyos. Charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. That they do good, that they be rich in good works, ready to distribute, willing to communicate, laying up in store for themselves a good foundation against the time to come, that they may lay hold on eternal life. Pagpalain po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama, muli tulungan mo kami. Wala sa amin dito ang hindi apektado ng pera. Wala sa amin dito, Panginoon, ang hindi apektado ng paanyaya ng sanlibutan na habulin ang kayamanan at pagsikat. O tulungan mo kami. Nawa magkaroon kami ng tamang pananaw sangayon sa iyong salita. Makita namin ang iyong kalooban. At hindi lamang ito makita, kundi Panginoon, kami ay hindi maging tagapakinig lamang, kundi tagaganap ng iyong kalooban. Lahat ng ito ay aming hiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Ito ho ang ating pinakamensahe ngayong gabi. Believers must consciously anchor their trust in God, who blesses and enable us to fulfill His will for His glory. Ang mga mananampalataya ay kailangang sadyaing iangkla ang kanilang tiwala sa Diyos na nagpapala at nagbibigay ng kakayahan sa atin upang tupdin ang kanyang kalooban sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Simple lamang ho ang ating magiging pag-aaral at dito makikita ho natin ang instruksyon o ang mga kautusan ng Panginoon sa mga mananampalataya, particularly sa mga mananampalataya na masasabi nating medyo sumasagana or sagana sa mundo o sa buhay na ito. Nahandito ang kautusan ng Panginoon patungkol sa kanilang attitude, and then nandun din ang kautusan ng Panginoon patungkol sa kanilang gagawin. So God's command towards their attitude and God's command towards their action with regards to their riches. So tingnan ho muna natin una, God's command towards their attitude. Ang sabi ho ng salita ng Panginoon sa verse 17, charge them that are rich
in this world. Ang ibig sabihin again nung salitang charge is to give instruction. Ito ay isang malakas o matinding salita. Ito ay madalas ginagamit sa militar na yung general ay nagbibigay ng charge sa kanilang mga sundalo. Again, this is not a suggestion for the rich. This is not an advice for the rich. This is the command of God to rich believers. Ito ay utos ng Diyos sa mga mananampalataya na kanyang pinagkatiwalaan ng kayamanan sa buhay na ito. Sino ang binibigyang kautusan? Charge them that are rich in this world. Now, gusto kong ipaalala sa atin, ang pagiging mayaman ay hindi kasalanan. Hindi eksaktong kabanalan ang pagiging mahirap. Merong mga tao na ang tingin kapag ikaw ay mayaman, ikaw ay makamundo na. Meron namang iba ay may maling pamantayan na pag ikaw ay mahirap, ikaw ay nagtitiwala sa Panginoon. Well, not so. We cannot find that in the Word of God. Pero kagaya nung ating pabungad kanina, there is danger in both sides. At dito, bibigyang pansin ni Apostol Pablo ang danger sa buhay ng mga Kristiyano kung sila ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng kayamanan. Charge them that are rich in this world. Nakita ho natin na sa chapter 6 verse 2, ang Ephesus ho ay isang mayamang lunsod, isang mayamang lugar sa panahon nila Pablo. And sa pangangaral ni Pablo sa ministry sa church at Ephesus, malamang may mga naliligtas na mayamang mga tao. Sa chapter 6 ng 2 Timothy, ng 1 Timothy, verse 2, ang sabi, and they that have believing masters. Ano yun? Sa church at Ephesus, merong mga Kristiyano na slave owners. Ibig sabihin, they are well-to-do sa buhay nila at sila'y sapat ang kayamanan para bumili at magmay-ari ng mga alipin. So there are rich or wealthy believers. So hindi ho masama ang pagiging mayaman. May mga mananampalataya sa lumang tipan na dinescribe ng Biblia bilang mayaman. Si Abraham ay hindi kakaunti ang tinatangkilik. Si Job ay sinabing pinakamayaman sa bayan ng Uz. At si King Solomon ay hinahangaan hindi lamang sa kanyang karunungan kung hindi sa tindi rin ng kanyang kayamanan. So hindi mali per se ang pagiging mayaman. Pero may kadelikaduhan. And what is the charge? Ano ang utos sa kanila? Ang inuutusan at kailangan unang bigyan ng pansin ay ang attitude na may kinalaman sa kayamanan. Ano po ang sabi? That they be not high-minded. Brother Paul, ibig sabihin ba bawal mag-drugs, bawal mag-mahay? Well, hindi yun ang ibig sabihin. Sa ibang translation, ang ginamit na salita is the English word haughty. Ang ibig sabihin ng haughty is arrogant, self-important, overconfident. Sa madaling salita, with the very word high-minded, mataas ang kaisipan, that is mataas ang kaisipan patungkol sa sarili. Isang tao na mataas ang tingin sa sarili. At isa sa mga kadayaan ng kayamanan ay pagmukain nito na tayo o ang isang Kristiyanong mayaman ay mataas, ay mas mahalaga kaysa sa iba, ay mas importante kaysa sa ibang Kristiyano. Halimbawa, sa loob ng isang church, may mayayaman at merong mahihirap at may mga pagkakataon na ang tingin mismo nung Kristiyanong mayaman ay mas mahalaga ako sa church na ito. Mas malaki yung offering ko eh. Mas mahalaga ako sa church na ito. Mas marami akong contribution, mas marami akong magagawa. They are high-minded. Maaaring totoo na mas malaki ang offering nila. Maaaring totoo na mas marami silang nagagawa. At yun ay sa pamamagitan ng mga pinagkatiwala ng Panginoon. But to think, yung isipin at itrato at pahalagahan ang sarili ng mas mahalaga kaysa sa iba.
Anong sabi ng Philippians chapter 2? Esteem others better than ourselves. Ituring nga natin ang iba na mas mahalaga kaysa sa atin. Buksan na natin sandali sa James chapter 2. Gusto ko hong hiramin ang prinsipyo na ito sa James chapter 2. James chapter 2, verse number 1. James chapter 2, verse 1. Ano po ang sabi? My brethren, have not the faith of our Lord or in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory, with respect of persons. May pagtatangi. For if there come unto you, to your assembly, a man with a gold ring in goodly apparel, and there come in also a poor man in vile raiment. So, paano daw kung may dumating sa church, isang lalaki na mayaman, nakaginto ginto ang mga alahas at maganda ang kagayakan? Well, siguro sa panahon natin ngayon, biglang pumarada dyan ang naka-Mercedes-Benz, naka-Amerikana siguro, at pumasok sa ating bahay-sambahan. Nakita mo ang relo, Rolex. Nakita mo ang sapatos, Florsheim. At kung ano-ano pang nagpapakita, nilabas ang cellphone, Apple or iPhone. Ay matindi. At ano daw ang ginagawa nung meron namang pumasok, kasunod niya, nagbabakal bote at dala-dala pa yung kanyang bisikleta at pumarada dyan, tumabi doon sa Mercedes. At pumasok sa church. At ang sabi ng salita ng Panginoon, verse 3, and ye have respect to him that weareth the gay, yung gay dyan, hindi bakla, o hindi happy, good clothing. And say unto him, sit thou here in a good place, and say to the poor, stand thou there, or sit here under my footstool. And there is that na pagtatangi, yung mayaman, dito po kayo sa tapat ng aircon para di kayo mainitan, dito po kayo para ang ganda ng view, okay na okay po. Ikaw, ang bahong doon ka. Tayo ka lang dyan. Wala kaming upuan para sa'yo. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon? Are ye not then partial in yourselves and become judges of evil thoughts? Now, ito ay sa pagtrato sa iba. Nakuha niyo? Sa pagtrato sa iba. Just imagine, sa pagtrato sa sarili. Kung ikaw yung lalaki na may gold ring, kung ikaw yung lalaking may magandang kadamitan, at pagpasok mo sa church, you feel entitled. Dapat sa akin ay yung pinaka-the best na lugar. Dapat sa akin ay yung pinakamagandang upuan. Dapat sa akin ay dapat ganito ang pagtrato nila. High-minded. At ang sabi ng salita ng Diyos, kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kayamanan na mas higit sa ibang mga mananampalataya, be not high-minded. In short, huwag kang mayabang. Huwag mo isipin ang iyong sarili na mas mataas, sapagkat hindi ka maaaring mas mayaman ka, pero hindi ka mas mataas. Again, isa yan sa mga daya ng kayamanan. At yan ay pinapakita ng sanlibutan. Yan ay madalas nating nasasaksihan sa maraming mga palabas, sa maraming mga pagkakataon. Pag mas mayaman ay tila baga, mas mahalaga. And that is not so. So ang una, be not high-minded. Ang ibig sabihin yan, the other side is true. Rather than being high-minded, let us be humble. Kagaya nga ng sinabi ni Apostol Pablo sa Philippians chapter 2. Buksan lang natin sandali sa Philippians chapter 2. Philippians chapter 2, ang paalala ni Pablo sa mga taga-Philippi, and verse number 3. Philippians 2, verse 3. Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Ito yung sinasite ko kanina. Rather than being high-minded, ang sabi ng Biblia sa mga Kristiyano, ano man ang estado mo sa lipunan, with lowliness of mind. May kababaan ng kaisipan. Ibig sabihin, nandoon yung, hindi naman yung, kawawa ako, maliit lang ako, wala akong kwenta. Hindi yung ganun. Kung hindi, nandoon ang tamang pananaw na tayo ay nakatanggap lamang ng biyaya sa Panginoon at hindi tayo mas mahalaga sa iba.
lowliness of mind, that is humility. Then pangalawa, utos ng Panginoon sa mga tao na kanyang pinagkatiwalaan, sa Kristiyano na kanyang pinagkatiwalaan ng kayamanan, be not high-minded, that is, be not proud, be not arrogant, be not haughty. Pangalawa, nor trust in uncertain riches. Isa sa mga problema ay hindi lamang kayabangan, kung hindi isa sa mga problema at danger ng pagkakaroon ng kayamanan ay paglalagay o yung tukso na paglalagay ng ating tiwala sa kayamanan, yung ating pag-asa sa binigay ng Diyos sa atin. There is the tendency ng mga mayayaman na mananampalataya, a sense of self-sufficiency. Nandun na yung kanilang sense na sapat na, kaya ko na, magsusurvive na ako, may pera ako, I'll be okay, may pera ako, I'll be healthy, may pera ako, I'll be happy, may pera ako, I'll be secured. At ang kanilang tiwala ay nasa pera at wala na sa Panginoon. Yes, madaling sabihin, in God we trust, pero yung pera mismo kung saan nakalimbag yun, ang American dollar, in God we trust, marami hindi sa Diyos nagtitiwala, kundi doon sa dolyar. Ang sabi ng Proverbs, sa paalala sa Proverbs 23 verse 5, will thou set thine eyes upon that which is not? For riches certainly make themselves wings. They fly away as an eagle toward heaven. Iyo bang ilalagay, iyo bang itutuon ng iyong paningin? That is, ilalagay mo ba ang iyong tiwala sa kayamanan na ang description is uncertain riches? Not certain, not for riches certainly make wings. Meron silang pakpak, ang dali nilang lumipad palayo. Sa Great Depression na dinanas ng Amerika, I've read of an article na kung saan may mga milyonaryong mga businessmen, at nung tumama yung Great Depression, nabura ang kanilang mga kayamanan. May mga businessmen mula sa mga ilang palapag na gusali tumatalon, nagpapatiwakal. At nilagay nila yung pag-asa nila, yung tiwala nila sa kayamanan. Nung lumipad ito palayo, wala nang saysay ang buhay para sa kanila. Merong naglagay ng kanilang tiwala. The passage is now twisted. Yung passage na alam natin, the Lord is my shepherd, I shall not want. Ngayon, ang maraming mga tao, may mga ilang mga Kristiyano nahuhulog dito, the money is my shepherd, and because I have money, I shall not want. Hindi ho dapat ganun. Merong naglalagay ng kanilang tiwala, ng kanilang pag-asa sa kayamanan, at hindi na sila tumitingin sa ating pag-asang hinaharap. Hindi na hinihintay ang glorified body, hindi na inaasam ang pagpunta sa presensya ni Kristo. Bakit? Masyado nang komportable sa lupang ito, sa buhay na ito. Kung hindi daw magtiwala sa kayamanan, saan daw dapat magtiwala? Well, narito na yung positive. Ito yung hindi dapat gawin. Hindi ka dapat mataas ang tingin sa sarili. Hindi ka dapat magtiwala sa kayamanan. Dapat daw magtiwala. Verse number 17 again. But in the living God. Rather than placing our trust and hope in earthly riches na madaling mawala and will really quickly disappoint, we must consciously place our trust and keep our trust in God and God alone. It takes an everyday effort na talagang panatilihin ang ating tiwala sa Diyos. Minsan hindi mo sinasadya, subconsciously, para bang may nakikita ka, may parating na problema, may kalagayan na parating, pero agad-agad sa isip mo, dumarating ang kaisipan, may pera ako, okay lang yan.
At ang tiwala ay madalas nasa kayamanan at wala sa Panginoon. We must use money, but we must trust God. Kung pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng kayamanan o mga tinatangkilik, gamitin natin ito. Pero ang tiwala natin ay siguraduhin nating nasa Panginoon. We must look to and fix our gaze upon God and not money. Tumingin tayo sa Diyos, tumiwala tayo sa Diyos. Kaya nung sinabi ng maliit na booklet ni John Piper, don't waste your cancer. Ang sabi niya, you waste your cancer when your trust is in your odds rather than in God. Ano yung odds? Halimbawa, may cancer ka, sinabihan ka ng doktor, meron kang 60% to survive, 60%. Ngayon, nandun na yung tiwala mo, 60%. Sabi ng doktor, 60%, nandun na ang tiwala mo. Doon ka na kumakapit. Sa gamot, sa pera. Well, you will waste your cancer kung hindi mo hahayaan na itulak ka nito na magtiwala sa Diyos. There is that danger na agawin ng kayamanan ang tiwala sa Diyos. Ang Kristiyanong pinagkatiwalaan ng Panginoon ay kailangang magsumikap at siguraduhin na ang kanyang pagkakatiwala ay wala sa pera, wala sa kayamanan, kung hindi sa Panginoon na nagbigay ng mga bagay na ito. Now, merong magandang sinabi si Pablo. Sabi niya, ang ating tiwala daw must be not in riches, but in the living God. And paano dinescribe ni Pablo ang buhay na Diyos? Who giveth us richly all things to enjoy. If I may say it this way, ang Diyos ay hindi killjoy. Hindi siya isang Diyos na kung saan nakakakuha siya ng kagalakan sa pagpapahirap sa kanyang mga anak. Hindi siya isang sadistang Diyos. Ang Diyos sa kanyang habag, ang Diyos sa kanyang biyaya at sa kanyang kalooban ay may mga pagkakataon na nagbibigay sa atin, ng higit sa ating mga kailangan. Ano ba ang ating kailangan? Ang sabi ni Pablo, having food and raiment, let us be therewith content. May pagkain ka, may damit ka, at isama na natin, may tirahan ka, makontento ka na. And gaano karami sa atin, and we can say, lahat tayo ay merong higit kaysa sa doon. May cellphone ka, may TV ka. Sumasagana ang biyaya ng Panginoon. At itong mga biyaya na ito, He giveth us richly. At isa sa mga dahilanan ay for us to be able to enjoy. Kahapon ho ay birthday ng aking ina. Hindi ko sasabihin kung ilang taon na ho siya. Pwede siyang tanungin. At isa sa mga niregalo sa aking ina ay regalo ng aking lola, ang nanay mismo ni Sister Connie. Ang tanyag na macaroni salad ng aking lola. Trademark ng lola ko. Iyon ang request lagi ng kanyang mga apo, macaroni salad. At kapag yung macaroni salad na yun, kaninang tanghali, nag-enjoy din kami, kinutsara mo, napaka-creamy. Nandun ng pinya, nandun ng carrots, nandun yung kumpletong sahog, tama ang pagkaluto doon sa, pag sinubo mo yun, sarap. Nai-enjoy natin, tama ho ba? Ang biyaya ng Panginoon. Kung ikaw ay nabigyan ng pagkakataong, nung kami ho ay nag-honeymoon ni Sister Jonah, pumunta kami sa Coron, Palawan, we were able to enjoy ang biyaya ng Panginoon. Hindi mali, hindi masama, hindi kasalanan ang i-enjoy ang biyaya ng Panginoon. Now, let me clarify, ang masama ay ito, yung mabuhay ka para mag-enjoy. Hindi tayo nabubuhay para mag-enjoy, nabubuhay tayo para maluwalhati ang Panginoon. At habang nabubuhay tayo para maluwalhati ang Panginoon, mayroon tayong pagkakataon na i-enjoy ang mga biyaya ng Diyos. That's two different things.
Enjoying the blessings of God and then living for enjoyment, yung isa ay makamundo, yung isa ay biyaya ng Panginoon. We can enjoy the blessings of God. Ito, sabi sa Ecclesiastes, ay regalo ng Panginoon to be able to enjoy the fruit of our labor. Anong punto? We must see God as the source, and He is the giver and not money. Ang pinanggagalingan ng ating kagalakan ay ang Diyos, hindi ang mga bagay na Kanyang pinagkakaloob. Alam ho natin yung luma ng kwento na kung saan isang ama, isang tatay ang nagregalo sa kanyang anak, at mula nung niregaluhan yung anak, ang lagi ng kasama, ang halimbawa aso, niregaluhan ng aso o ng tuta yung bata, at mula nung niregaluhan ng tuta yung bata, yung lagi ng kasama ng bata ay yung tuta, at wala ng panahon para sa kanyang tatay. Yun ang malaking pagkakamali, na kinuha na ang enjoyment mula doon sa ibinigay at hindi na doon sa nagbigay. Panatilihin natin ang ating tiwala sa buhay na Diyos, na Siya ang nagbibigay. Ibig sabihin, Siya ang pinagmumulan ng lahat ng ito na maaari nating i-enjoy. So God is not a KJ. So that is God's command with regards to our attitude towards riches. Huwag tayong maging mayabang at huwag tayong magtiwala sa kayamanan bagkus sa Diyos na pinagmumulan at nagbibigay ng mga ito na maaari nating i-enjoy ang mga bagay-bagay na ito. Pangalawa, God's command for action. Hindi lamang for attitude, but for action. That is, how should we utilize? How should we use these riches? Kung sa biyaya ng Panginoon, pinagkatiwalaan ka ng higit sa iyong pangangailangan, ano at paano ito gagamitin? Ang sabi sa verse 18, that they do good. That they do good. Here is the God-given duty to those to whom God has bestowed more riches than others, that they do good. Bago ito, sinabi ng Panginoon kung ano ang hindi dapat gawin. At ngayon naman, ito ang dapat niyang gawin. To do good. Sino itong kinakausap? They that are rich in this world. Inuutusan ng Panginoon na gamitin ang kayamanan, gamitin ang pinagkatiwala ng Panginoon, not just for enjoyment, but to do good. Now, gusto ko lang hong linawin. Brother Paul, hindi ako mayaman. Hindi ako mayaman. Hindi para sa akin yan. Brother Paul, hintayin ko pag may 1 million na ako, tsaka ako gagawa ng mabuti. Pag may 500,000 na ako, kalahating million, tsaka ako gagawa, yun na siguro yung rich na ako, tsaka na ako gagawa ng mabuti. Well, not so. Sa atin na nakatanggap ng higit sa ating kailangan, sa atin na pinagkatiwalaan ng Diyos ng higit sa ating pang-araw-araw na kailangan, ay kailangang masumpungan tayo ng Diyos na gumagawa ng mabuti. Let us remember ang ating mga kapatid na Kristiyano sa Macedonia. Remember 2 Corinthians chapter 8, ang mga Kristiyano sa Macedonia, they were in deep poverty, but they abounded in their liberality. Sa kabila ng sila'y nasa malalim na kahirapan, unimaginable poverty, they abounded in liberality. O tingin ko ho mga kapatid, wala sa atin ang nasa ganung kalagayan. Meron sigurong may karamdaman, merong may pangangailangan, but we are not in deep poverty.
Kung ang ating mga kapatid na nasa malalim na kahirapan ay nakagawa ng kabutihan na nakapagbigay, lalo pa tayo, lalo pa ang mga pinagkatiwalaan ng Diyos ng higit kaysa sa iba, that they must do good. Now, all Christians must do good. We are not saved by doing good, but we are saved to do good. Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. Ang kaligtasan ay sa pambiyaya lamang ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. Pero tayo ay inuutusan ng Panginoon ang lahat ng tumitiwala kay Jesus na maging maingat sa paggawa, that is maging masikap, siguraduhin na tayo ay tuloy-tuloy sa paggawa ng mabuti. That they do good. Hindi lamang ho yun, that they be rich in good works. In-expound pa ni Apostol Pablo, ano tong doing good na ito? That they be rich in doing good, in good works. This speaks of the volume. Hindi lamang ito basta sila ay nakakagawa ng mabuti para lang masabing meron silang nagagawang mabuti, kung hindi dapat sila ay sumasagana. Sa punto ito, sila na mga sinaganaan ng Diyos ng biyaya ay kailangang sumagana sa paggawa ng mabuti sa iba. Again, let us open our Bible sa talata na marami sa atin ay kabisado na, 2 Corinthians chapter 9. Magbuksan na natin kahit kabisado natin. 2 Corinthians chapter 9 and verse number 8. 2 Corinthians chapter 9 verse 8. Ano po ang sabi ng salita ng Panginoon? And God is what? Able to make all grace abound toward you, that ye what? Always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tama ho ang obserbasyon ng isang mangaral na ang sabi niya, maraming mga Kristiyano baligtad pagdating dito. Sabi niya, ang mga Kristiyano daw ngayon, ang gusto ay mag-abound in all things, but just sufficient in good works. Tagalogin natin, ang Diyos, ang biyaya, ang Panginoon ay ang biyaya ng Diyos ay maaaring sumagana sa atin na tayo ay may kasapatan sa lahat ng bagay at sumasagana sa gawang mabuti. Ang marami daw Kristiyano ngayon gustong sumagana sa lahat ng bagay at sapat-sapat lang sa paggawa ng mabuti. At narito ang maliwanag na utos ng Panginoon sa mga taong pinagkatiwalaan niya. Be rich in good works. Ano pa ang sabi? Ready to distribute, willing to communicate. This gives us the picture ng attitude ng isang Kristiyano na pinagkatiwalaan ng Panginoon. There is that readiness. Hindi siya sapilitan. There is that willingness to use what God has given them to glorify God in doing good. Ibinigay ng Diyos ang kayamanan, binigay ng Diyos ang higit sa kailangan. Hindi ito para mas maging marami ang ating tinatangkilik, kung hindi para mas sumagana ang ating gawa sa kabutihan. Sabi nga ni John Piper minsan, baka kaya didagdagan ng Diyos ang sweldo mo ay hindi para bumili ka ng bagong kotse, kung hindi para dagdagan mo ang tinutulungan mo. Now, kung talagang kailangan ng bagong kotse, huwag niyong pagkakawalian mga kapatid, hindi kasalanan ang bagong kotse. Hindi kasalanan ang bagong cellphone. Pero kung bago at bago at bago at bago, pero pagdating sa pagtulong, hindi ka na nagbabago, iyon ay may problema. There should be that readiness, there should be that willingness. Sabi nga ho ng isang commentator sa talatang ito, merong mga tao na merong higit na pera kaysa sa kailangan nila.
na kahit hindi na sila magtrabaho, ay sapat na ang kanilang pera. Anong gagawin nila? I-enjoy na lang lahat ng kayamanan nila? No, they can engage themselves sa panibagong trabaho, ang trabaho ng paggawa ng mabuti. Gagamitin nila ngayon ang kanilang kayamanan na pinagkatiwala ng Diyos para gawin ang mabuti sa ikauusad ng kaharian ng Panginoon, sa ikahatid ng ebanghelyo at sa ikatutulong sa lahat ng tao, pero especially sa mga kapwa mananampalataya. So let me encourage muna. Hindi masamang yumaman. Pero again, take note, hindi natin target ang yumaman. Kung sa biyaya ng Diyos pinagkatiwalaan ka, ang target natin ay maluwalhati ang Diyos maging sa kayamanan na pinagkatiwala ng Panginoon. Well, not just the duty but also the hope of the rich believers. Verse 19, dito natin tapusin, verse 19. Laying up in store. And that word laying up, nakikita niyo doon yung ing, na ito ay pumapatungkol dun sa sinabi na kung ang isang Kristiyanong pinagkatiwalaan ng Panginoon ng kayamanan ay rich in doing good, ready to distribute, willing to communicate, in doing that, ang sabi ng Panginoon, in doing that, you are laying up in store for themselves a good foundation against the time to come. Laying up in store for themselves. Kapag ang isang Kristiyano na pinagkatiwalaan ng kayamanan ng Panginoon ay ginamit ito sa paggawa ng mabuti, ang katotohanan na ito, siya ay naghahanda, siya ay naglalagak para sa kanyang sarili. So walang nasasayang, walang nawawalang kabuluhan. Itinulong mo sa iba, ginawan mo ng kabutihan, oo, maaari hindi sinuklian ang kabutihan na yun, hindi nagtapat sa ginawang kabutihan na yun, pero yung kabutihan mong ginawa na yun ay hindi baliwala sa harapan ng Panginoon at actually may pakinabang. Halimbawa lang, meron tayong mga kapatiran, nagbigay ng ilang halaga para sa ating kapatid na si Sister Jinjin. Sabihin natin, nagbigay ng, halimbawa lang po ito, nagbigay ng 5,000, halimbawa lang. Yes, financially speaking, nawalan siya ng 5,000. Pero spiritually and biblically speaking, he is laying up. Siya'y naglalagak, siya'y naghahanda, siya'y nag-iimpok. He is laying up in store for themselves. Listen mga kapatid, if we use God's blessing to do good to others, it is also for our good. Pag ginagamit natin ang biyaya ng Panginoon upang gumawa ng mabuti at sumagana sa paggawa ng mabuti sa iba, ginagawa din natin ito sa ikabubuti natin. That word laying up is an investing word or word about investment. So doing good to others is also good for you. You're doing good for yourself. Ano ito? A good foundation against the time to come. Ang thinking ng sanlibutan ay ito. Kung gusto mo maging handa sa hinaharap, ang thinking ng sanlibutan ay ito, mag-hoard ka. Ano yung mag-hoard? Mag-stack ka na mag-stack para sa iyong sarili. Gusto mong hindi ka magutom, siguraduhin mong meron kang 10 kabang bigas. Sa'yo lang yun. Gusto mong handa ka sa dapat marami kang pera para handa ka sa hinaharap. Now, o yung pagkamalian mga kapatid, hindi masama ang mag-ipon. Ang pagkakaroon ng ipon ay biblical wisdom, godly wisdom. Sabi ng Book of Proverbs, tumingin ka sa langgam. Ang langgam, nag-iipon. It is good. Nevertheless, meron pang isang pag-iipon na sinabi sa atin ang Panginoon. Remember sa Matthew chapter 6 verse 19, ang sabi ng ating Panginoong Kristo, lay not up for yourselves treasures upon earth where moth and rust doth corrupt and where thieves break through and steal, but lay up for yourselves
where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. So the question is this, how will you lay up treasure in heaven? Paano ka mag-iipon ng kayamanan sa langit? Ano yun? Ipa-LBC mo? Punta ka sa LBC, lagay mo sa address, heaven. Sinong tatanggap? San Pedro? Tapos ilagay mo lang sa pangalan mo? No. Ang sabi ni Pablo sa 1 Timothy chapter 18, do good. Be rich in good works. Ready to distribute, ready to communicate, willing to communicate, and in doing that, we lay up in store for ourselves a good foundation against the time to come. Sa darating na panahon, it may be speaking about our rewards before God. At hindi baliwala sa Diyos. Alala niyo, buksan natin sa Hebrews chapter 6, if I remember correctly. Hebrews 6:10, ang sabi ng salita ng Panginoon, Hebrews chapter 6 verse 10. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love. If you do good because of love, if you do good and you be rich in good work, God is not unrighteous to forget which ye have showed toward His name in that ye have ministered to the saints and do minister. Ginagamit mo ang kaloob ng Panginoon, be it your gifts or be it earthly riches na pinagkatiwala ng Diyos to minister to the saints. God is not unrighteous to forget, meaning hindi baliwala sa Diyos. Aalalahanin ito ng Panginoon at sa pagharap natin sa Kanya, andoon ang gantimpala ng Diyos sa mga gumagawa ng mabuti. Ano ang sabi? Verse 19, dito tayo matapos. Laying up in store for themselves a good foundation against the time to come. So the believers must look forward to that time that is coming. That time na tayo ay haharap sa Panginoon. That time na iiwan mo rin ang lahat ng kayamanan dito sa mundo. At sayang lang at hindi mo ginamit para ipagtulong, gumawa ng mabuti para sa kalulatian. Again, mga kapatid ko, hindi ko sinasabing simutin at hindi paghandaan ang susunod na henerasyon. Hindi ko sinasabing simutin at hindi pag magkaroon ng ipon para sa... I'm not saying that. Pero ang sinasabi ko ho ay ito, kung ang ating thinking ay gagaya na sa sanlibutan, na ang ating halaga ay nakadepende sa laki ng halaga ng ating pera. At ipon lang ng ipon, at ipon lang ng ipon, at nandoon ang ating tiwala, yun ang delikadong kalagayan. Ang sabi ho ni Pablo, that they may, again, who is those they? Rich believers, that they may lay hold on eternal life. Again, that's a familiar word. Lay hold on eternal life. Sapagkat sinabi na yun ni Pablo kay Timothy sa chapter 6, verse 12, fight the good fight of faith, lay hold on eternal life. Hindi ibig sabihin ang pakikipaglaban para sa pananampalataya at paggamit ng kayamanan para gumawa ng mabuti ay kaparaanan para magkaroon ng buhay na walang hanggan. No, we are saved by grace through faith. Ang lahat ng sumampalataya sa Ebanghelyo ni Kristo ay may buhay na walang hanggan. Ang punto ay ito, tayo na may buhay na walang hanggan ay ito ay ibuhay to the fullness. To live out that eternal life that we have in God through Christ in this world to the fullest. Ang Kristiyano ay may buhay na walang hanggan. Ang Kristiyano ay tinatahanan ni Kristo at ng Banal na Espiritu. At tayo nabubuhay sa mundong ito at maibuhay natin. Equivalent sa sinabi ni Pablo sa mga taga-Philippi, work out your own salvation. You are saved. Work it out. You have eternal life. Work it out to the fullest. Live as one who has eternal life. Mabuhay tayo kagaya ng isang tao na merong buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan
Hindi sa lupang ito kung hindi sa piling ng Panginoon. And in view of that eternal life, how should we utilize ang mga pinagkatiwala na kayamanan ng Panginoon? The idea is this: by God's grace, ito ang mabuting idea. Sa biyaya ng Diyos, magtatrabaho ka. Sa biyaya ng Diyos, magninegosyo ka. Para maluwalhati ang Diyos, gagawin mo ang pinakamainam, pinakamabuti at nagtatapat sa Panginoon. At kung sa kalooban ng Diyos, pinagkatiwala ka pa niya ng mas marami at higit sa iyong pangangailangan, hindi ito para bumili ng mas marami, mas malalaki, mas mamahaling mga laruan, kung hindi mas sumagana ka sa gawain ng kabanalan at kabutihan. Again, nung minsan ho ay napagkwentuhan namin ni Sister Jonah ang isang kilalang personalidad. Mayaman sila. As in, hindi siguro natin kayang simulang i-imagine yung laki, yung dami ng pera nila. Pero itong mayamang personalidad na ito, bumili ng bag. Kung di nagkakamali ng halaga, ang bag, as in bag, 9 million. Sabi ko, kahit siguro ganong karami ang pera ko, sa konsensya ko, hindi ko kaya. Lalo na kung, pakinggan niyo ho, lalo na kung ang pambili ng bag ay 9 million, ang pangtulong sa iba, 9 pesos lang. Malaki ang problema. Hindi masamang i-enjoy, pero hindi tayo dapat mabuhay para mag-enjoy. Ang Kristiyano ay kailangang ibuhay ang kanyang pananampalataya, ang kanyang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan by laying up treasure in heaven. And how is that? By doing good. Now, gusto kong i-encourage ang ating mga kapatiran, hindi ito limitado sa mayayaman lamang. Again, using the illustration of the Macedonian believers, na sa kahirapan nila, sumagana pa rin sila sa paggawa, sa pagbibigay. Let me use as a closing illustration ang ating kapatid. Siya umuwi na sa Panginoon. Si Brother Edgar Tiambao. Nakakaalala si Brother Edgar Tiambao? Nakikipaglaban sa cancer, nagkikimotherapy, kailangan niya ng pera, kailangan ng pamilya niya. Pero nung minsan magka-camp ang ating mga kabataan, lumapit sa akin si Brother Edgar, doon pa yun sa bandang likod. Nilapitan niya ako, Brother Paul, ito para sa mga kabataan natin. Kailangan niya ng pera. Naggagamot siya. Alam niya kahit anong oras pwede siyang mawala at maiiwan yung asawa niya at yung anak niya. Pero sabi niya, Brother Paul, para sa mga kabataan natin. Hindi yun sayang. And I know for a fact, sangayon sa salita ng Diyos, yung gawang mabuti na yun ni Brother Edgar, sumunod, hindi basta sumunod, nauna sa kanya sa langit at naghanda sa kanya ng dagdag na kayamanan doon. Mga kapatid, hindi mo kailangan maging milyonaryo. Una, kailangan ay maging Kristiyano na may tiwala sa Diyos at hindi sa kayamanan. Isang Kristiyanong nagnanasang luwalhatiin ang Diyos, hindi ang sarili. At gamitin ang mga pagpapala ng Diyos para sa pangalan ng Panginoon at hindi lamang para sa sariling enjoyment. Nawa masumpungan tayo ng Panginoon, nagtatapat sa Diyos, maging sa mga bagay na Kanyang pinagkatiwala sa atin. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama, tulungan mo kami. Panginoon, napakadali. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay nandun na ang pagdadahilan. Ramdam namin, nandun na agad ang pagkontra ng aming laman. Na bago namin unawain, bago pa namin tanggapin, nandun na agad ang pagtatanggol. Pagtatanggol sa
na nasa ng kayamanan, pagtatanggol sa pagiging makasarili sa mga bagay na iyong pinagkatiwala. O Panginoon, turuan at tulungan mo kami na magpasakop sa iyong salita. Narito ang iyong kalooban, narito ang iyong maliwanag na salita. Tulungan mo kaming sundin ito. At Lord, salamat po. Salamat sapagkat sa biyaya mo sa buhay ng aming mga kapatiran, nakikita namin nandoon ang gawang mabuti. Andoon, Panginoon, ang pagtulong. Nandoon ang paggamit ng iyong mga pinagkaloob upang tumulong sa iba. Ngunit, Panginoon, dalangin po namin, tulungan mo kami na patuloy pang sumaggana sa paggawa ng mabuti. Tulungan mo kami na nawa laging maging handa. Nawa laging maging bukas sa loob ang paggawa ng mabuti. Tulungan mo kaming tumingin sa iyo at hindi sa pera. Tulungan mo kaming umasa sa iyo at hindi sa kayamanan. Tulungan mo kaming mamuhay sang-ayon sa iyong kalooban, hindi sang-ayon sa dikta ng sanlibutan. Ingatan mo kami, O Diyos. Ingatan mo kami lalo na sa panahon na ito ng pandemya. Nandun ang kakapusan, nandun ang kahirapan, nandun ang karamdaman, nandito ang mga problema. O Panginoon, lahat ay nangangailangan ng pera. Pero tulungan mo kami bilang mga Kristiyano na umasa sa iyo, na gamitin ang pera para sa kaluwalhatian ng pangalan mo. Baguhin mo kaming patuloy sa wangis ni Kristo. Turuan mo kaming patuloy ng iyong salita. Lahat ng ito ay aming hinihiling sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay umawit sa Panginoon.
Ayan. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa bawat isang narito sa ating mga kapatiran sa Vietnam. Thank you po sa inyong presensya. Thank you, Russ. Thanks, Russ. Thank you. Hindi kita nakilala ako na nakakain ko sa iyong buko sa bukalo kanina. Pero salamat sa iyong presensya. Hallelujah. Hallelujah. And also ngayong umaga, blessing mo na kasama natin ang mga kapatiran. Maging yung ating kapatid all the way from Sapang Palay. Dahil hindi siya maka-access sa kanilang local church sa Cubao. Accessible sa kanya dito at nakakasama ko natin. So, purihin ang Panginoon na nagagalak ang aking puso na doon nakikita ang dimension ng patuloy na magpapahalaga ng mga mananampalataya sa pag-ibig. Well, mga kapatid, Lord willing, sa Wednesday, 6 p.m., meron tayong time in the Word, and also Friday, ilang mga sa time in the Word, we have our GCBC prayer room at tawa tayo ay kasama-sama sa daling fellowship yung open prayer request and then praying for one another. Thank you po sa mga kapatid natin tunggon para sa ating kapatid na Sister Chinjin. Hindi pa rin muli ang lahat. We still have some few days. Isa ko sa mga gagawin ko bukas or muli makapag-set up ng Gcash. Dahil tayo mga kapatid ng Dr. Merpol kaysa pupunta ka kami sa church, pwede ka na rin ng doon para mo sa akin. So, that's a good thing. Pray ho natin doon. So, mga kapatid, sakali rin na gusto natin maging blessing sa ating kapatid sa SCCG. Let us do that. Mawa tayo tayo sumagrana sa bawang pagputi. God bless po. Ingat po tayo lahat. I love you all.